magagalit din kayo kay Corina Sanchez. Bakit to, mga kababayan? Malamang magagalit yan kay Corina Sanchez, mga bossing. No? Pakinggan nyo po. Oh. Sa kagalingan mo, ganyan ang inabot mo, Digong. Mabulok ka na dyan. Sabi ni Roberto Aguilion. Magaling no? O yun, magaling din doon sa loob. O eto, magagalit din yung mga DDS dito kay Corina Sanchez, mga kababayan. Kung bumoto ang mga senador Ayan, pakinggan nyo baka pati sila, yung mga senators, magalit din dito kay Corina. para sa akin naman kapani-paniwala yung sinabi ni Yusek Claire Castro na hindi talaga nakikialam si Pangulo. Kasi nga naman, kung bumoto ang mga senador for or against Ang pinag-uusapan po dito, mga boss, chief, amo, sir, mga madam, ano po, yun pong yun pong patungkol doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Yun po ang pinag-uusapan dito. Di ba, Chi? Oh. Ngayon, mga kababayan, sabi nga natin, di ba, meron separation of power. Oh, ano ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang opinion? Hindi siya agree doon sa impeachment na gagawin o ginagawa o reklamo kay Inday Sara Duterte. Opinion niya yun, mga bossing. Pero hanggang doon lang ho, mga kababayan. Ngayon po, ang lahat ay nasa kamay ng mga senador, mga bossing. Kaya lang ho, ang nakikita natin doon sa mga senador natin, pinaglalaruan po. No? Pinaglalaruan po ang konstitusyon ng Pilipinas na napakadali, sobrang dali, no? Napakadaling intindihin. Shall forthwith into trial or for trial. Naku po, iba ang pagkakaintindi nila. Pero alam ko po, parehas nila kung paano natin intindihin yung shall forthwith into trial or for trial. Pero hindi po nila pwede sigurong sundin. No? Lalo na si Chis Escudero. Dahil baka kailangan niya talaga yung Duterte Black para iluklok siya at ibalik siya, no, bilang Senate President. O eto po, mga kababayan, pakinggan nyo po yung usapan ng mga host. Matagal na po itong mga mamamahayag. Magagaling pong mga mamamahayag ito, mga bossing. So, para sa akin naman kapani-paniwala yung sinabi ni Yusek Claire Castro na hindi talaga nakikialam si Pangulo. Kasi nga naman, kung bumoto Wala, hindi nakikialam si Pangulong Bongbong Marcos diyan. ang mga senador for or against that resolution, sabi ni Yusek Claire Castro, kailangan nilang panindigan at panagutan yan. Kaya kung sino man ang nakikita ng publiko ngayon na umiiwas o sumusulong sa mga interes nila. Ay naku, yari yan. Biruin nyo mga bossing ito, bago ho pumasok o bago ho matapos itong linggo na ito, mga kababayan, paumpisa pa lang nitong linggo na to, nagsalita na po yung mga malalaking universidad. Nagsalita na po yung mga malalaking universidad ho, mga bossing, na ito ang pagkakaintindi namin dyan. Kailangan ituloy. Hindi pwedeng ma-dismiss. Hindi pwedeng hinto-hinto. Hindi pwedeng maudlot. Shall forthwith into trial. Rektahan na agad. Diba? Rektahan na agad, mga bossing. UST. Ano pa? BJ Garcia. Ano pa? Neng Gigi. Jerry Maso. Ano pa? UST. San Beda, kung saan nag-aral si Sara Duterte. UP, kung saan nag-aral si Chis Escudero, mga kababayan. Doon din yata gumraduate. Sinasabi, uy, wala. Hindi, kailangan nyo ituloy yan. Shall forthwith. No? Mga law school, mga dean, lahat po ng mga nakakaintindi, pati po Philippine Constitution, mga kababayan, nangangalaga sa konstitusyon ng Pilipinas. Ano sinasabi? Huwag niyong paglaruan ang batas, huwag niyong paglaruan ang konstitusyon ng Pilipinas. Kung ano ang nakasulat dyan, punto per punto, yun dapat ang sundin ninyo. Ateneo, Benil, di ba? Gracious Grace? Sabi ni Ma'am Chris Rose, 2.5 viewers. If you haven't already, please give a video a thumbs up daw. Like nyo daw ang video. Salamat po. Sila ang mananagot dyan, hindi ang Pangulo.
Di ba? Ay, Ikaw, saka- Talaga naman ho, mga kababayan. Miski po ang Malacanang no? Ano po ang sinabi ng Malacanang? Huwag niyong paglaruan ang saligang batas. No, igalang ninyo ang saligang batas. Di po ba? Meron bang nakasulat na remand doon sa saligang batas? Wala naman daw. Meron bang nakalagay na i-dismiss? Pag ang nakasulat doon, malinaw na malinaw, pag 1/3 na ang pumirma sa Kongreso, kailangan shall forthwith into trial. Napakadali lang. Di po ba? So ngayon, nakikita ng sambayan ng Pilipino, eto iniiba nila, ayaw nilang sundin yung nasa konstitusyon. Aba, may balik ang taong bayan diyan. Ano po? Kasi yung konstitusyon na yan, yan po ang aalalay, yan po ang magpoprotekto. Laban po doon sa mga mapang-abuso. Lalong-lalo na mapang-abuso doon sa kapangyarihan nila. Kaya wag niyong paglaruan, no? Nakatutok ang mamamayang Pilipino sa inyo. Naku, masama. Ang masama pa niyan, baka mabuwag ang Senado pag isinigaw ng sambayan ng Pilipino. Buwagin na yan, wala naman palang kwenta no? Imbis na maging para sa mamamayang Pilipino, para lang sa mga politiko, isang pamilyang politiko, buwagin na yan. Naku, history kayo, 19th Congress. Di ba? Hindi, pero mga kababayan, sa loob po ng Senado, sa lahat ng Senado, itong 19th Congress, ang talagang medyo may kakaibang mga galawan at kilusan po. Yung mga dati, naku, Diyos ko po, sabi ko nga sa inyo, matatalino. Mga Miriam Defensor, di ba? Ngayon po, 19th Congress, mga Robin Padilla. hindi naiintindihan yung mga ginagawa at gusto pang maging presidente. Si Robin Padilla ni Panelo, 'di ba? Paawa style ng Duterte. Bulok! Sabi ni Josie Diaz. Naniniwala ka? Na hindi nakikialam ang Pangulo. Siya ang maging unang presidente na hindi nakialam sa separation of powers. Mga kababayan, unang presidente na hindi nakialam yung separation of power, ginagalang po talaga. Sabi ni Attorney Renz Columbres, napasok ng mga mafia ang Senado. Sabi ni Prima Song for Fun, alisin kung walang silbi. Ano yun? Kakaltas ng kakaltas sa pera ng bayan, sa kaban ng bayan. Tapos wala namang nagagawang mabuti sa bayan. Pumoprotekta lang sa ibang mga politiko. Di ba? Para sa pansariling kagustuhan. Wala akong magagawa. Mahal ko na. Ba't adan? Di ba? Hindi ko pwedeng sundin ang taong bayan. Bakit? Magagalit ang Duterte Black. Pag nagalit ang Duterte Black, hindi ako iboboto niyo mga yan para makabalik sa pagka-Senate President. Yun Yun yung nakikita ko doon, mga bossing. Congratulations kung ganun talaga. Ayan, nagsalita na naman ng lumang tao na ang dami ng presidenteng nakita sa kanyang buhay. Oo, tama ka rin, Talagang kung sakasakali siyang kauna-unahan. Dami nating narinig kasi ng mga nakaraang administrasyon, 'di ba? Na correct. talaga Ayun, nakikialam talaga yun, di ba? Di ba, Tina B? Yung nakaraang administrasyon, nako, doon ang nakita kong parang diktador ho, mga bossing. merong mga Hindi lang yun, this is an administration of firsts. Yeah. Right? Like for example, this kind of proceeding Oo. na sa ganitong timing. first VP, nakatandem niya, supposedly noon. Yes. Oo. First time na binalibag yung impeachment complaint pabalik. Kala ko first time binalibag yung impeachment complaint papunta doon sa Congress. Halata din, ha? Nakita niyo mga senador, halata din yung galawan yung remand. Hindi, ang tingin ko naman ho dyan, mga bossing, kasi nga, hindi pwede yung dismiss. Magagalit ang sambayan ng Pilipino. Umalma!
Di ba? Umalma ang taong bayan, mga boss. Doon sa dismiss. Oh, umalma. Ngayon, remand na lang. Itago natin. Huwag natin sabihin, i-delay na i-delay. Pero delay ang pagkakaintindi ko doon sa remand nila. Sabi ko nga po sa inyo, sa simula pa lang, naniniwala ho ako, mga bossing, na binabalangkas pa lang o naririnig pa lang nila, mga kababayan, na merong impeachment na mangyayari, malamang etong mga senador na to bumabalangkas na po ng kalendaryo para i-delay ng i-delay. Tingnan na, nakikita ho naman natin, mga kababayan, di ba? Pagbagsak pa lang nung impeachment sa kanila, hindi na pwede to. No, kailangan pagbalik na lang ng Senado to sa susunod pagkatapos ng recess namin. Ilang buwan ho yun? 4 na buwan? Pebrero, March, April, May, June. Di ba? June ados. Bago mag-ados, may dahilan na agad si Chis Escudero. Nako, kailangan usog pa po natin. Hindi ko pa po kasi napag-aaralan. No, kailangan pang pag-aralan. Bago mag-11, remand naman sila. Ibalik sa Congress. Ubusin yung oras. No? Pero nahalata nyo ba yung ginawa nila habang nandoon sila sa Senate? Yung araw ho na yun, mga bossing yung araw po na yun, para po sa araw na manunumpa yung mga senador. Para maging sila, senator judge. Aba, tinambakan po nila. Mga kababayan, hinahayaan lang ni Chis Escudero. Hindi siya pwedeng magsalita na, oy, tama na to. Ang focus talaga natin manumpa. No? Tinatambakan nila ng mga kung ano-anong mga pinagsasasabi. Mga statement, etc., etc. Ang ginawa ni Risa Ontiveros, mga kababayan, Senate President, tigilan muna natin yung mga statement nila. No? Nakabinbin pa din yung panunumpa natin para maging Senate judge, no? Kasi nahalata na po. Ano ginawa ng mga Duterte Black sa pangunguna ni Joel Villanueva? Binastos po yung nagsasalita. Kasi ang nakikita ko ho dyan, plano nila na patagalin ubusin yung oras nung araw na yun sa pagsasalita po nila mga kababayan, hanggang sa hindi makapanumpa. Kumukontra po yung senadora na tumitindig po para sa konstitusyon ng Pilipinas, binastos nila. No? Inutusan si Amy Marcos, uy, point of order ka na. No? Pwede ka na magsalita. Nagsasalita nagsasalita si Risa Ontiveros na ating senadora mga kababayan, tuloy-tuloy. Sabi ni pwede ka na magsalita para huminto na siya. Ganyan po yung ating mga senador. Ganyan po yung mga kampon ng mga Duterte, mga bossing. Tuloy. Ng Kongreso. ng Kongreso. Kamara, yes, So ako, I'm very interested to find out the reaction of the Speaker. Ang daming unprecedented. Kumbaga, sa nangyari ngayon. Tingnan natin. Yung speaker, si Speaker Martin naman, hindi naman masyadong nagsasasagot yan at hindi naman nagsasasalita. Yun yung first time kong narinig, mga bossing. Galing po sa House spokesperson, no? Kay Attorney Princess Abante. Yun na po yung first time kong narinig, mga bossing.